Samantala, nilinaw ng Department of Trade and Industry na marami ng produkto ang nagbaba ng kanilang presyo dahil na rin sa patuloy na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang sa mga ito ay ang mga pangunahing bilihin tulad ng gatas at tinapay. Si George Bandola sa detalye. May ibang mga produkto na nagbaba ng kanilang presyo dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Trade and Industry, halos 23% na raw ang naibababa ng presyo ng ilang pangunahing bilihin matapos na maibaba ng mga kumpanya na langis ang presyo ng diesel at gasolina. Mula sa 12% na epekto nito sa manufacturing cost, naitala ng DTI ang pagbaba sa presyo ng gatas, noodles at tinapay. Naglabas po kami ng report noong Friday for manufactured and processed basic goods and prime commodities over the last 3 months, October, November, December. Napansin po namin most brands of basic goods are lower by up to 23% than SRP. Hindi lang siya lower than SRP on a month-to-month, October, November, December. May mga ibang produkto na bumababa ang presyo and lower by SRP. So dalawa yun, ang aming data, lower than SRP, plus some products are declining month-to-month, lower SRP. Sa ibang mga produkto tulad ng sardinas at ibang dilata, hindi daw maglalabas ng SRP ang DTI at haayaan na lang muna na diktahan ng kompetisyon ang presyo nito. Let market forces dictate the actual prevailing prices and competition among brand owners, but we will continue and intensify price monitoring. Kasi gusto namin, as petroleum products keep on going down, ito natin alam talagang dire-diretso, no? Ganun din dapat ang nangyayari sa retail market. So, meron lang 2 produkto na pinareview si Secretary Domingo na baka ang SRP ay bumaba. Yun po yung gatas at ang noodle at ang tinapay. Tiniyak naman ni Dibagiba na pagpapaliwanagin ng ahensya ang mga traders na sobra kung magpataw ng presyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.